Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing US Chess Championship. At sa round number 6, ang ating i-analyze ay sa bakbakan nila Wesley So at Sam Sevian. Ayan, si Wesley ay kamuntik na po kahapon kay Hans Mok Niemann. Pero ngayon, puti siya. Tingnan natin ang kanyang naging kapalaran. Ang ginawa ni Wesley, nag C4, English opening ang kanyang pinaghandaan. Nag E5 si Sevian, Knight C3, Knight F6, Knight F3, Knight C6, G3. Yan talaga ang English magpa-fiangketo. D5, ayun, nagpaluwag kagad ng sentro si Sebian, Bishop G2, at Knight B6. Dito po sa mga nagtatanong, bakit kinakapture ang pawn sa D5? Kasi pag hindi po kinapture yan, dediretso ang pawn sa D4. At mang-iipit yan, lalamang ang black kagad sa space. Kaya pag D5, dapat talagang capturein yan. Okay? Knight B6 umiiwas naman para hindi makapag D4 dito ang puti. At makontrol kagad ng black ang square D4. Castle, Bishop E7, Rook B1. Ayan, ayaw munang i-release dito ni Wesley ang D-pawn. Pero hanggang D3 na lang yan kasi nga kontrolado na yung D4 eh. Rook B1 ang intensyon, gustong mag B4 at nag A5. Pinigil kagad. Dito po kasi sa linya kung magkakasling, makakapag B4. At kung sasabay ng capture dyan, alinman dyan, may pangsabay Knight takes E5. Okay? May mga ganun pong trick na maaga. Kaya nag-A5 dito para pigilan ang B4 at nag-D3. Ayun, ang maganda sa black. Kung mag-release ng D-pawn at para pakawalan ng development ng bishop, hanggang D3 na lang kasi yung D4 ay mainam na control ng black. At nag-bishop E6, pressure lang. Develop, bishop E3, develop, castle, at nag-A3. Ayan, nagbabalak pa rin talaga si Wesley maka B4. Nag-rook E8, develop, preparasyon na sa gitna. Nag-rook E1 at dito po nawala sa bookline, novelty ni Wesley dahil ang mga tirang nagawa na dito ay bishop takes knight, knight A4 at knight D2. Okay, ito ang novelty ngayon ni Wesley. Knight D5 bumalik na sa sentro. Knight takes D5, bishop takes D5 at nag-queen A4, bishop F6. Ito pong queen A4 basta maiangat para kasi sa opening principle kailangan magkita yung mga tore sa baba. At itong queen ay magkaroon na rin ng duty kahit papaano maiangat na. Okay, at nag-bishop F6 para naman nakaamba na mag-E4 break ang nakikita ko dito. At kapag nag-D takes E4, Rook takes E4, tapos yung bishop mabubuhay ang diagonal. Nag-Rook C1, lumipat na dito si Wesley. Kasi wala naman talagang chance ng maka-B4 eh. Nag-Knight D4. Pero teka muna mga kamatsas, no? What if mag-E4 dito? Kasi nalalakasan ako dito sa E4 na to at para ma-open din ang diagonal, ito ang ipang sasagot, D takes E4 at bishop takes E4 ang continuation. Tapos mag-rook ED1 and queen C8. Okay? Yan. At kung rook naman ang ipang capture dito, magku-queen to B5. May tempo lang. Depensado na yung B2, may pressure sa B7, at ito ang pinakamatinding threat, yung ipipin yung bishop. Kaya may problema pala kung rook ang ipang kakapture dyan. Okay? Ibig sabihin sa E4, mayroong pangsagot ng puti dyan kahit mukhang malakas. At Knight D4 ang ginawa dito ni Sevian. Okay? Okay. Kasi para anytime naman pwedeng i-exchange yung bishop pagka gumalaw yung knight. Knight takes D4, bishop takes, Knight E6 muna. Kasi po kung kakapture dito, King takes G2, pwede naman. Yun nga lang, pag E takes D4 at bishop D2, yung pawn sa E2 ay maa-atake yan. Pangit po yan sa puti. Mababackward pawn yung E-pawn eh. Okay, at mas maganda ang sentro dito ng black. Lalo na kapag nakapag Queen D5 na yan. Okay, kaya Knight E6 muna. Total, mababawi rin naman talaga yung bishop na yan. Rook takes and king takes. Kaibahan, yung pawn nasa E5 pa, wala sa D4. Nag C6, ayun, para mawala na yung pressure din sa C7.
Nag-queen e4, ayan, sinentralize na yung queen para magkaroon pa ng mas maraming control ang queen. Nag-bishop e7, rook c4, g6, ayan, nako. Gustong mag-f5, papaalisin ng queen. Nag-g4, pinigil ka agad ni Wesley. Bishop g5, at para ma-exchange na yung bishop, nag-rook h1. Ang plano, bobomba sa king side. Bishop takes e3, queen takes e3, at nag-queen d5 check, f3, nag-b5. Ayun. Nag-rook c2. Kasi kung mag-rook c5 para atakihin ng queen, papasok lang po sa b3 square. Kaya nag-rook c2, queen d4, palit, queen e4, rook f8. Okay, kasi kung i-exchange lang dito, okay lang, f takes e4 lang eh. Tapos baka magamit pa yung f-file para atakihin yung f7 sa future na endgame pa, no? Takes, ayun, kinapture na, and nag-a4. Ito na po, gamitan na ng mga malalalim at mga experience technique sa endgame. A4, sacrifice, pero pumatong lang muna para i-threat ang e2, king f2 depensa, at nag-rook e5. Dito po kasi kahit libre itong pawn, pag kinapture kasi yan, madali lang balikan yan, mag-rook a1 yan. Madaling bawiin, at kapag nabawi na, tubo pa sa posisyon dahil may pressure sa a5, sa d4, sa c6, mas maraming problema dito ang black kumpara sa white na e2 lang ang problema. Okay? At kaya dito, nag-rook e5 muna, kinapture na, and force na rook ang ipang-capture. At kung sasabay doon, may panabay lang din sa b2 pawn eh, no? Rook a1, g5. Ayun, para ma-fix ng g5 yung potential f4 at h4 na kakain ng space sa king side. At nag-b3. Ayun, medyo ito talagang pamigay na eh, no? Pag kumapture, may bawi sa a5, nag-c5, at nag-rook a4, h6, nag-rook ca2, pumatong na. Ayun, tinuluyan na ni Sevian. Talagang weak talaga yung a5 eh. Ayun, nakipagsabayan, and nag-rook c3 para depensa. Nag-rook a8, talagang naniguro na si Wesley na baka makagulo-gulo pa. No, malakas yung tore sa e-file, in exchange na niya. And king g7, nag-rook c8, rook c1, nag-rook c6, at nag-f6. Ayan, nag-h3, king g6, nag-rook e6, king f7, at nag-rook e4. Ayan, balak dito ni Wesley. So, hindi rin naman talaga siya nakukontento pa na parang matabla na lang ng ganun-ganun. So, yung rook e4 ay nag-i-intention pa rin siya to play f4. At kung hindi papansinin, f5, tapos babalik sa e6, mga ganung pilit. Nag-rook h1, king g2, yun nga lang po, talagang ang position is very easy na at hindi ganun talagang mamumroblema ang black. At dito po ay nauwi na naman sa tabla. Okay, so wag kayong mainis kay Wesley ha. Malakas si Sebian. Tinalo nga ni Sebian yan si Wesley noong mga nakaraan eh. May tira, malakas yan. At talagang nakita naman natin yung flow. Wala eh. Talagang magmula opening, middle game, wala gaanong pilitan, walang complications eh. Tabla talaga ang kinauuwian. Okay, so okay lang yan. Safe pa naman ang standing ni Wesley at hindi pa naman talaga totally nasa huli. Okay, ito po ang standing after round number 6. Nangunguna si Hans Smoke Niemann sa score na 3.5 points. Levon Aronian, Shankland, Awander Liang, Fabiano Caruana, Sam Sevian, 3 points. At pumapang pito si Wesley with 2.5 points. Tied sila ni Ray Robson at Gregory Oparin, Leiner Dominguez, Abhimanyu Mishra. Yan po ang pagkakasunod-sunod mga kamatsas. Okay, so manatili po kayo nakatutok sa ating channel para subaybayan ang US Chess Championship, lalo na sa laro ni Wesley. At kung kayo po ay mayroon pang gustong ipa-analyze na bakbakan dito sa round number 6, lapag nyo lang po sa comment section below. At sa mga gusto pong mag-enroll this coming November sa ating group training online, ang ating details and registration form ay available na po sa ating comment section below, nakapin lang. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.